Mga kandidato sa BSKA na makikita sa pamimigay ng ayuda posibleng maharap sa disqualification. Iyan po ang latest pahayag ng Commission on Election. Hello, welcome back sa ating munting channel mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat. Pizza 18 sa buwan ng Hulyo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog. For today's vlog, update na naman sa barangay at SK election. Again, pasensya na po, kahapon hindi pa tayo nakapagbigay ng update dahil gaya ng sabi ko, ang ating pong cellphone ay medyo humingi na ng papalit. Nagloko-loko na. So kahapon po ay matagal ko itong chinarge, kaso lang parang ayaw na mag-charge, ang tagal, kaya hindi na tayo nakapag-update kahapon. So kailangan pa niyang i-charge buong magdamag. So ngayon ito po, mayroon na pong baterya, kaya update mga kapobre. So ito po, ang Commission on Election po ay nagpalabas po ng pahayag. Ito po ang pahayag ng COMELEC. Mga kandidato sa BSKA bawal makikita sa pamimigay ng ayuda at posibleng maharap sa disqualification. So ito po ang post ng COMELEC. So yan. So isang magandang balita yan, pero may bumabagabag po sa ating kaisipan. Kung ito bang pahayag ng COMELEC ay sakop dito ang mga incumbent barangay official. Dahil matik naman yan na sila po ay kakandidato sa darating na halalan sa barangay at SK election. Lalo na yung mga may natitira pang termino, pwera lang doon sa last term, or baka yung last term magbalak na tatakbo ng barangay kapitan kung sila ay kagawad. So ito ngayon ang tanong, ito ba ay applicable sa mga incumbent? Dahil kung tutuusin po, pag mayroong mga ayuda galing DSWD, galing munisipyo, galing probinsya, ay ang mga barangay official po ang karaniwang nagdi-distribute, lalo na kung pamimigay ng bigas, dahil yung DSWD naman ay mga staff lang ang pupunta. So ang tuka sa manpower ay ang barangay, sila kapitan, barangay kagawad, at saka mga barangay tanod, BSW. So ito ba ay sakop sa ipinagbabawal ng COMELEC ngayon na bawal makikita ang mga kandidato sa BSKA sa pamimigay ng ayuda? Pero naisip-isip ko rin mga kapobre na baka hindi pa ito sakop dahil kandidato ang sinabi ng COMELEC eh. Hindi pa po matatawag na kandidato ang isang individual kung hindi pa po siya nakapag-file ng kanyang certificate of candidacy. So kailangan talaga itong linawin ng COMELEC. Dapat mabigyan ng linaw kung saan ito applicable, dahil malinaw naman na hindi ito mangyayari sa mga aspirant. Dahil yung mga aspirant hindi naman po sila kasama doon sa pamimigay, dahil gaya ng sabi ko, ang kadalasang namimigay ng mga ayuda ay mga barangay official. Karamihan kasi sa mga ayuda ay ipaubaya na sa mga barangay official. So medyo mayroon tayong katanungan dyan mga kapobre. Or baka pag nakafile na, saka ito may patupad. So maganda naman yan para hindi ma-impluensyahan ang ating mga botante. So maganda naman tong pahayag ng COMELEC
para patas sa mga aspirant at mga incumbent, mga kapobre. So yan po ang ating update ngayon. Ito po may nakita kasi tayong post galing mismo sa Comelec na ipinagbabawal na po yung mga kandidato sa BSKE na makita sa pamimigay ng ayuda at posibleng maharap sa disqualification, mga kapobre. Ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, unang parliamentary election ay malapit na po. So sabi ng Comelec, matiwasay naman po ang pag-file ng kandidatura. Kung hindi ako nagkakamali, sa September 14 ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At ito po ay kauna-unahang eleksyon, parliamentary election. At gaya ng barangay at SK election, ito po ay pangatlong bisis ng na-postpone. At buti na lang ngayon ay matutuloy na ito. At isa pa, mga kapobre, ay nagsimula na po. Kung hindi ako nagkakamali, last day ngayon sa filing of Certificate of Candidacy sa nabakanting posisyon bilang congressman sa distrito ng Dasmariñas, Cavite. At mayroon na pong nakapag-file na 4 na individual at mayroon tayong nakitang post na nag-file na rin ang ina ni dating Congressman Kiko Barsaga, yung mayor ng Dasmariñas City. Yung ina ni Congressman Kiko Barsaga na si Mayor Jenny Barsaga. So yan, 3 eleksyon ang mangyayari ngayong taon, mga kapobre. Barangay at SK election sa November 2, 2026. Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao parliamentary election. At ito pong special election sa distrito ng Dasmariñas, Cavite. So yan po ang ating quick update, mga kapobre. Abang-abang sa susunod pang mga update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all.